Tapos ako po ganun na lang po. Minsan po nakahiga po ako para po ako mamamatay na. Pero, Hindi pa kayo naglakbay. Hindi pa ako yung naglakbay. Pastor, ito ang dito. At ang aking kaya po laging ang tao kailangan laging totoong sinasabi. Opo, totoo talaga po number one. Kasi ang katotohanan ng magpapalaya sa atin. Talagang ako yan, hindi kayo maniniwala. Kasi nakahiga lang ako yung naglakbay na. Namatay na kayo. Naglakbay na ako, ako'y bumalik dahil Anong sabi po sa inyo? Bilang Katoliko. Katoliko po kayo. Pero sagrado, lahat naman tayo sila ng hubad at isang salita ko. Tapos po? Kita yun, ang galing pa lang. Tapos po? Ang aking ako po'y kalisunila ng kakatulog. Ano po? Kakatulog. Isip. Pero hindi lang sa pagkain, kukuha ang kalakasan. Saan po nakukuha? Sa pananampalataya. Amen. Kasi nakalagay po sa Biblia, hindi lamang nabubuhay ang tao sa tinapay, ngunit sa salita ng Panginoon. Kapag malakas po ang spiritual natin, yung katawan po natin, to follow na lang po yan. At ako po ay buhat bata pa ako. Ako talaga yung pinubuha ng masamang spirito. So ano pong... Daming aksidente hanggang sa ngayon. Pero dahil meron siguro ako mission. Ngayon po bang kaharapan ko? Alam niyo po ba ang ating kaaway hindi po tao? Totoo po. At nakalagay po sa Ephesians chapter 11 verse 12, ang ating pakikipaglaban ay hindi laban sa dugo o laban sa laman, kundi dahil sa spiritual ng kadiliman ng sanlibutan ito ang ating kalaban. So yung ginagamit po ni Satanas, yung mga tao. Kaya yung hindi mga nananampalataya. Kaya nga din po sinasabi sa Ebanghelyo sa 2 Corinthians chapter 4 verse 3, kapag yung salita ng Panginoon ay hindi natin pinaniniwalaan, so ibig sabihin binulag sila ng sanlibutang ito, ng Diyos ang sanlibutang ito, para hindi nila makita ang liwanag ng Ebanghelyo ng Panginoon so Kristo na siyang magliligtas sa tao. So kaya nga kapag hindi po tayo naniwala sa salita ng Panginoon, dun po tinutugis nila yung mga taong nagpapahayag ng salita ng Panginoon. So ano po nangyari dun sa pastor na sinasabi niyo po? Sino ba yun? mayaman yun. Sino po? Ba't hindi ka kilala yun? Kasi hindi kami masyado na mahilig manood ng mga balita. Hindi manood balita yan. Hindi isang pag-aaral. Pag-aaral. Sa isang mga taong nananampalataya na walang ang Diyos kasi pag siya na magdesisyon at siya na ang humusga, walang imposible. Yes. Pagkamat magaling ka magsalita, wala yan, hanggang sa salita lang yan. Wala po talaga. Dapat ang nagpapasalita sa iyo ay ang Panginoon. Opo. Pag napapasok mo na ang Espiritu ng Diyos sa iyong katawan, siya na magkasalita para sa iyo. Yes, totoo po yan. Gumawa ng masama dahil lagi may nakatingin sa iyo. Tama po yan. Takot kang gumawa ng masama dahil kaya nanampalataya sa hindi mo nakikita. Napakasarap manampalataya sa taong hindi mo nakikita. Amen. Dahil iyon ang sinasabi sa Biblia sa John 4 verse 24, tayo sumasamba sa Espiritu at hindi sa mga nakikita. Pero yan, hinuhubog ang tao ng dahil sa kanyang karanasan. Dahil pag kayo gumawa ng masama kapalit. Kailangan Amen. na mabuti. So kung ano po yung tinanim natin, yun din po yung aanihin natin eh. Yun po. At ang tao, Pero sir, ano yung sinasamba nyo? ang sinasamba ko sa Katoliko. Sa Katoliko? Ako na simpa ka tuwing linggo. Tuwing linggo. Pero ang nakalagay po sa Bible po, araw-araw po tayong sasamba. Ako yung gabi-gabi nagdadasal. Nakalagay po kasi sa Joshua chapter 1 verse 8 na dapat wag nating ihiwalay sa ating mga bibig yung aklat. Ako lagi nagdadasal. Nagbabasa po kayo ng Biblia. Hindi po Pero required po sa ating magbasa ng Biblia. ako'y natuto nang dahil sa hindi sa pagbabasa, sa sarili kong pag-aaral, sa sarili kong pananampalataya, na ang lahat naman tayo mawawala. Pero Opo. pagka sa sandaling tayo nawala, wala na. Alam po kayo na kapag po tayo ay sumasampalataya, kailangan po natin ipahayag ang ating pananampalataya. Una, ipakita na lang sa tao, magiging idolo ka ng tao, pakita mo sa kanila kung ano yung mga kinikilos mo. Basta, yun hindi naman tayo, ako, lalo ako iba naman yung aking pananaw. Kasi nga ako'y, Katoliko. hindi po yun. Ano po? Ako'y
sinasabi ko ang katotohanan ng dahil sa nangyari sa akin. Hindi sa salita lamang kung saan ako Pero natuto. alam niyo po ba? Hindi sa salita lamang, kundi sa sarili kong karanasan na nakilala ko ang Panginoon. Oo? Pero mali eh. Basta hindi ko na kinakalat. Kasi ang lahat ng bagay, parang itong ating kamay. Ating Opo. katawan. Aha. Ito yung Espiritu ng Diyos Ama. Kaya nga nakakatuloy nag-aantanda eh. Ang ng Ama, ang anak, Jesus Christ. Kaya dinapit ko ng puso. May tungkulin po kayo sa Katoliko? Kasi mayroon kayong parang anting-anting. Hindi ko anting-anting yan. Yan o yung, hindi ko alam. Basta ang alam ko nakagisnan ko na lang. Na hindi na pwedeng baguhin ang kinagisnan. Pero bagamat kinagisnan, Pero nakalagay po sa Biblia po, sa Marcos, ano yan, kailangan po tayo ay, sabi, walang kabuluhan daw ang pagsamba natin sa Panginoon kung ang tinuturo daw ay utos ng mga tao. hindi po tayo pwedeng diktahan. Sabi ko nga sa inyo, tayo isip ako ng salita. Ang tao ay nabuhay sa himala, ang gabay at patnubay. Opo. Alam niyo po yun? Opo. Kung paano na, ito, ang himala, kung paano nabuo ang isang bata sa sinapunan ng isang tao. Himala Dahil sa Panginoon. Sir, ganito po, okay lang po ba? Napakarami natin mga mag-uusap. Ganito po, kasi bilang as Christian po, mahalaga po na tama yung ugnayan natin sa Panginoon. Kung tama ang ugnayan natin sa Panginoon, kailangan natin ipahayag ang pananampalataya. Sabi nga niya sa banal na kasulatan sa Romans 10 verse 9, kung ipapahayag natin siya na siya ay namatay at muling nabuhay sa mga patay, tayo'y maliligtas. So, kung ipapahayag po natin ang ating bibig ang ating pananampalataya, so kailangan po natin ipahayag na tayo naniniwala sa Panginoon Kristo. Una, sa kilos at sa salita. At sa isip. Marami yan. Okay. Sa isip, salita at sa gawa. Pero po ang nakalagay po sa Bible, nakalagay po sa Bible na dahil sa biyaya ng Diyos tayo ay naligtas, hindi po sa gawa. Sa Ephesians chapter 2 verse 8 to 9. Sabi nga yan, New Year na naman. Kung ang tao sabi nga, himala, pero kung hindi ka rin kikilos, wala. Ayun. Yung pagkilos po natin, yung ipapahayag natin yung pananampalataya natin. Ang Diyos po ang kikilos sa atin. Napakahirap po kasi yung pagsabay-sabayin. Opo.